umaasa na mapapaboran po ang interim release ng ating mahal na Pangulong Duterte. Lalo na po ilang buwan na rin po siyang nandito at very timely po sigurong makaalaya na siya at alam naman po natin na magpapasko sa atin. At lahat po kami, lalo na sa nangyayari sa Pilipinas, siguro it's about time makatanggap man lang tayo ng good news ngayong sa darating na 28 po ng Nobyembre. At hindi po natin alam, pero lahat po kami hopeful dito na mapagbigyan po ang ating hiling po na makalabas po ang ating Pangulo. Yeah, thank you, Ma'am. Pero hindi pa rin po natin alam ang ICC dahil alam po natin ang impluwensya ng ating bakang administrasyon. Sorry po to say, aga-aga medyo nagiging negative ako, pero yun po ang katotohanan na kahit pa paano talagang ang laking epekto sa amin dito, lahat ng nagmamahal kay Tatay Digong, yung aming mga araw-araw na buhay hindi na katulad nung dati. Nung araw po ang aming mga weekends at free time ginugugol namin sa pagmamahinga o sa mga oras namin sa mga ibang bagay. Pero ngayon po ang mga Pilipino dito, kapag may oras kami, nandun kami lahat sa dahig para lang po magtipon-tipon at magsama-sama para sumuporta po sa ating mahal na Pangulo. Tama po yan. Alam po ninyo dito sa ating bansa, kaming mga abogado, alam namin yung definition ng cruel and unusual punishment. At ito ay nagdidepende sa mga iba't ibang mga factors, katulad po ng edad ng tao, health condition niya. Dito sa ating Constitution, nakasaad yun that there's no cruel and unusual punishment shall be meted against any person in the Philippines. Kasi kung si Tatay Digong sana bata-bata pa, siguro edad mga 40 anyos, 50 anyos, kayang-kaya po niya siguro pa rin na habang po siya ay hindi pa naman siya convicted, wala naman po siyang nandiyan pa rin yung presumption of innocence, pero nakakulong siya at walang nag-aalaga o nakakapasyal sa kanyang regularly na kamag-anak. That is cruelty of the highest order. That's cruelty of the highest order. At ang masakit nga, dyan nangyayari sa ibang bansa, hindi dito sa Pilipinas. Kaya yung dasal po nating lahat, mga kababayan, na sana po ay dinggin ng Panginoong Diyos yung ating dasal na mapagbigyan, maliwanagan yung kaisipan ng mga maestradong ng ICC at mapagbigyan yung interim release ni Tatay Digong. Hindi naman natin sinasabing hindi na itutuloy yung kaso. Ituloy pa rin yung kaso. Pero wag muna siyang parusahan dahil he is still presumed innocent. Pero yan ang masakit dahil ang nagpaparusa sa kanya ay banyaga. At kagagawan nga, sabi natin, itong administrasyon na ito, ang dahilan kung bakit siya napunta dyan sa banyagang bansa. So, pakinggan na uli natin yung ating MC. And we would like to acknowledge po the presence of Miss Marjorie Heramilia, Social Service Committee Chairperson. Naka-live na po siya online. Hi, Marge! Hi, Marge! Hello po, attorney. Good morning, everybody. Nandiyan ka ba sa Negros ngayon? Morning, Marge. Tacloban siya po. Tacloban na sa... Namiss ko kayo lahat. Yeah, Marge, bumati ka muna. Ka-March, bumati po. Namiss ko po kayo lahat. Ka-March, bumati po kayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Marge. Dito po ako sa Tacloban City po, sa Region 8. Ito po actually ang lugar po ng mga Romualdez. So, nandito po ako. And, kumusta po kayong lahat po? Akala namin ang Region 8, lalong-lalo na dyan sa Leyte, ay solid na Romualdez Marcos. Solid Duterte po. Solid Duterte po dito. Salamat sa Marcio. Yan. Okay, Hindi lang po nagsasalita ang mga tao masyado, pero madami po tayong mga kababayan po na halos naman lahat po, ang puso nila po, na maibalik talaga si Presidente Duterte po kasi ang tingin po ng mga taga-Tacloban dito, siya po ang lakas. Tatandaan po natin noong Yolanda po, 2013, ang pinakaunang dumating sa Tacloban, walang iba kundi si Mayor, then Mayor Rodrigo Duterte po. So, yun, doon pa lang po, doon pa lang. Mahal na mga tao po ng mga taga-Tacloban, Region 8, as a whole of the region po.
si Mayor Duterte, PRRD. Yun po ang alam ko, kasi sa kakaikot ko po, yun talaga po ang mga ng mga tao. Kaya alam po, may mga takot, naiintindihan din naman po natin, kasi dito po kami sa Region 8. Kumbaga, andito po ako sa snake pit para po akong isa lang daga. Kaya lang itong daga na ito po, mahirap kumagat yung daga po, di ba? So, yun. So, thank you. Pero Duterte country po ang Region 8 po, attorney. Duterte country ang Region 8. Thank you, Marge. Babalikan ka namin mamaya. Pakinggan muna natin si Attorney Yvette at may dadagdag sa tungkol dito sa interim release, yung mga legal aspects, ano bang maaari nating asahan. Attorney Yvette? Yes po, yes po. Yung kasi, isa sa magiging malakas na pwedeng magdetermina sa aking palagay, na mabaliktad nitong appeals chamber, ang hindi pagpayag ng pre-trial chamber ng interim release ay yung kalusugan, yung kasalukuyang kalusugan ng ating dating presidente. Kung may papakita na talagang for humanitarian reasons, kailangan na po siyang ilabas. Marami na po tayong nadidinig na sinasabing nahulog si Tatay Digong, na tumama ang ulo sa sahig, may mga kwentong inilabas siya ng ambulansya. Wala ho ang ako bilang Pilipino at isang ordinaryong mamamayan ng Pilipinas. Wala ho akong direct knowledge na sinasabi ng ICC ko ano ang kasalukuyang health condition ng ating kababayan na Pilipino, para ma-justify ang kanyang patuloy na pagkakakulong sa loob ng ICC. So kung mapapatunayan, at tingin ko naman po ginawa naman lahat ng abogado ng ating dating Pangulo, ang lahat ng makakaya nila upang i-justify, bigyang basihan ang kanyang interim release. In fact, hindi nga lang po dinisclose yung host country, pero meron naman pong willing na host country at sisiguraduhin sa mahigpit na mga kondisyon, hindi mapapatakas ang ating dating presidente, and they can assure that one, plus yung health condition, umaasa po tayo na makikita ito ng appeals chamber at mapapayagan po na magkaroon ng interim release. Kaya nga po sinabi ni Attorney Lambino, hindi naman sinasabi na hindi na itutuloy. Ituloy! Bakit hindi? Dahil yun din naman sinabi ng ating Pangulo. Subalit, sa pagkakataon na ito, mas dapat manaig ang karapatang pangtao, especially on the humanitarian aspect, At alam ko po, tayo ho ay nananalangin na magkaroon ho ng enlightenment ang appeals chamber, na makita po itong aspeto ito, upang mabaliktad ang desisyon ng pre-trial chamber sa hindi pagpapabigay ng interim release sa ating dating presidente. Yeah, yung mga tumututol na mga Pilipino, lalong-lalo na po yung mga grupo na tinatawag dito sa atin ng mga kaliwa, pero legally sila yung mga terorista. O kaya yung mga ibang mga kulay, si Kapi medyo kulay pink ka ngayon, o kaya yung mga dilawan, o kaya may tinatawag nating DDH, yung mga diehard Duterte haters, ay gusto nila mamatay na yata si Tatay Digong sa kulungan. Hindi ba yun ang napaka-un-Filipino? Di ba? Un-Filipino po yun, ang tunay na un-Filipino. Alam naman po natin may presumption of innocence, hindi pa nga yan nasisintensyahan, pero ayaw nilang mabigyan man lang ng interim release si Tatay Digong. Gusto nilang mabulok si Tatay Digong dyan sa kulungan sa Netherlands habang dinidinig yung kaso niya. Tingnan nyo na lamang po ang nangyayari ngayon tungkol sa droga. Hindi lamang sa Pilipinas, alam natin naglipanan na ngayon ang droga. At sinabi nga ni Attorney Mike, ni Mayor Mike Rama, na criminality is so rampant all over the country now. Ano ang reason yan? Because of drugs. At nakikita natin yung ginagawa ng Amerika ngayon dyan sa Caribbean, sa Venezuela, di ba? Lahat ng mga bangka o kaya yung mga motorboat, speedboat na mabibilis, na tumatakbo sa karagatan, lahat yan binubomba, talagang sinisira, pinapatay ng Amerika. Hindi pa nila kinukundina yon as crime against humanity. Pareho lang naman ng reason
drug war sa Amerika. Kaya kung doon sa Amerika hindi kinukundina, bakit yung ilan bang tao yung sinasabi nilang na biktima na nagreklamo against Tatay Digong ng crimes against humanity? So, itong mga Duterte diehard haters, yung gusto nyo ipagpilitan po ninyong makulong si PRRD, un-Filipino po, following the language of one senator. That is very un-Filipino. Na yung tao na alam mong hindi pa naman nasisintin siya, lalong-lalo na yung edad niya, yung kanyang health situation, ay hindi mo papayagan na mapagbigyan ng interim release. That's very un-Filipino. Karaul, dagdagan ko lang ng papasensya na po ito, pero yung salitang putang ina, sinabi na ho yan ng Supreme Court, hindi ho yan libelous, no? Hindi ho yan libelous. Kasi karaniwang sinasambit yan ng mga Pilipino. Ang masakit ho, lalong-lalo na ho sa akin, ay yung mga nababasa ko at nadidinig ko na sinasabing, bring him bones. Napakasakit. Yun yung sinasabi ni Carol na napaka-un-Filipino. Wala eh. Wala sa ano natin yun sa pagiging makabayan kung sasabihin mo na bring him bones. At yung isa pang sinasabi rin nila na, may panibagong karton. Hindi ho ugali natin yan. Kaya kasama ho ni Karaol, hindi ho ako sumasang-ayon doon sa mga DDH, doon sa mga makabayan, doon sa mga nagkikisimpatya sa kanila na yun ang mga sinasambit. Yeah. Pakinggan natin si Karimar tungkol naman sa DSWD, yung sinampanyang kaso. Well, una